Nabigla si Andy nang sabihin ni Zaira na magre-resign na siya sa trabaho. Why so sudden? Nagtatakang tanong ni Andy. Paano trabaho natin? Iiwan mo ko sa ere? No, hindi ko naman gagawin sa'yo yon. Tatapusin ko muna lahat ng mga commitments ko. Anang dalaga. Ilang commercials pang nakatakda nilang tapusin. Hindi niya po pwedeng iwanan ang mga yun ng basta-basta. She wanted to see them can and accepted by their client. Pawang mga pinakamalalaking account na hawak niyang mga yun. Bakit? Are you going somewhere? Mag-a-abroad ka? Umiling siya. Andy, I'm pregnant. Matagal na hindi nakakibo si Andy. Pagguway. Anong plano mo ngayon? Banayad na tanong nito. I'm going to have my baby. Nakangiting hinaplos niya ang pipis pa ring tiyan. Is that what you really want? Yes. Ibang kasiyang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon at kitang-kita yun sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata. Sandaling napatitig si Andy sa kaibigan. Pagkuway napangiti, niyakap nitong kaibigan. I'm happy for you. Huwag kang mag-alala, naririto kami ni Agnes. Thanks. Naluha si Zaira sa labis na kaligayahan. Kung wala pa sigurong asawa si Andy, kung hindi niya kilala si Agnes, she could easily fall in love with him. One in a million ng lalaking katulad ni Andy. I love you, Andy. I'm glad na naging kaibigan kita. You're always there to support me and I love you too. Ang nakangiting sabi naman ni Andy, wala na ako makikitang kaibigan na tulad mo. Sandaling napatitig si Andy sa dalaga. Was it possible to fall in love with two women at the same time? And the answer was yes. Mahal nitong asawang si Agnes pero mahal din nito si Zaira. Handa nitong ipagtanggol ang huli tulad ng handa rin nitong ipagtanggol si Agnes. Zaira was one hell of a lady. Maganda, matalino, mabait. Kay Zaira nito natagpuan ang stimulant na hinahanap. Katagisan sa talino, laging nahamon ni Zaira ang kakayahan nito. But he loved the gentleness, the warmth and the caring love of his wife. Yung pagdating nito sa bahay sa kahit anong oras ay naruroon nito na sumasalubong sa kanya. Mahal ni Andy si Zaira at hindi yan kaila kay Agnes. Nung unin nagseselos din ito kay Zaira. Ngunit na makilala nitong hulit malamang si Henry ang nobyo ni Zaira ay nawala ng selos nito sa dalaga. Naging magkaibigan na sila. Alam din ni Agnes na kailanman hindi sisirain ni Andy ang kanilang pamilya. Malaki ang tiwala nito sa asawa. You don't have to resign. Kakausapin ko si Boss Arnold, ang sabi ni Andy. Maraming salamat. You've done so much for me, Andy. Ako na lang kakausap sa kanya. Kinausap ni Zaira ang kanilang creative director at CEO ng kumpanya. Tulad ni Andy, ayaw rin siyang bitawan ito. You don't have to resign, Zaira. You take an indefinite leave of absence. Sir, it will be unfair para sa iba. Nahihiya na ako. Baka sabihin nila may favoritism kayo. Ang sabi niya, I am the boss here, remember? Besides, wala pang makakalagpas sa kalibre mo. Pag umalis ka rito, the other agency will grab you. And I don't want that. Take a long vacation. You can come back anytime. Thank you, boss. Anya. Kailan mo balak magsimulang mag-leave? Tanong ng kanilang CD. Sinabi niyang tatapusin niya na muna ang kanyang mga commitments. Agad na sumang-ay ng kanilang big boss. And if you need anything, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Dagdag nito. Tulad ni Andy, hindi na nito tinanong kung sino ama ng kanyang dinadala. Alam ni Zaira na pinipresume ng mga ito na si Henry ang ama ng kanyang magiging anak. Hindi na niya itinama ang impresyon na yon. Pagkaraan ng 2 buwan ay tapos na nilang i-shoot lahat ang kanilang mga commercials. Inaprobahan na yon ng mga advertisers. Bukod sa regular niyang sahod, malaki pa ang nakomisyon ni Zaira. 4 na buwan ng kanyang dinadala. Hindi na siya pumapasok sa opisina dahil hindi na siya nag-opisina. Madalas ay nasa bahay siya ni na Agnes at Andy. Nakapanganak na si Agnes, isang sanggol na babae. Laging pinagpaparangalan ni Andy ang kanyang anak na babae. 5 ng anak ni Agnes kaya dito humingi si Zaira ng advice. Dahil well-experienced na to, natutuwa naman si Agnes. Kapag malapit ka ng mga anak, lumipat ka na lang dito. Malaki naman tong bahay. Para may magdadala sa'yo sa ospital, ang sabi ni Agnes. Natawa naman si Zaira. Ano? Baka naman akalain ng mga tao na si Andy ang tatay ng anak ko? Yun na nga ang usap-usapan sa opisina. Natatawang sabi ni Agnes.
Alam na ba ni Henry ang tungkol sa kalagayan mo? Si Henry din ang alam ni Agnes na ama ng kanyang dinadala. Hindi ko alam, but anyway, wala naman siyang pakialam sa magiging anak ko. Aniya, kung minsan ay nagigilty rin siya sa ginagawang pagsisinungaling sa mga kaibigan. Ngunit may mga bagay na gusto niyang sarilinin na lang muna. Someday, sasabihin din niya ang totoo but not now. Kapag naalala niya si Diego, kumikirot pa rin ang puso niya. Alam niya na naging unfair siya sa lalaki. Iniwanan niya ito nang hindi man lang nag-iwan ang kahit na anong paliwanag. Ngayon ay dinadala niya sa sinapupunan ng anak nito. Hey, bakit ang layo na ng lipad ng isip mo? Untag ni Agnes. Iniisip mo na naman ba siya, hindi ba? Malungkot siyang napangiti, niliko na niya ang usapan. Biglang dumating ang mag-asawang Ruben at Rosalie ng araw na yon. Nagulat ang mga ito nang makitang buntis siya. 6 na buwan na siyang buntis. Una nakabawi si Zaira sa pagkabigla. Tuwang sinalubong ang mag-asawa. Sinurpresa niyo ako, kamusta na? Napatitig si Rosalie sa kanya. Dahil sa pagbubuntis ay tumaba siya ng konti. Lalo siyang gumanda. Hindi mo man lang sinabi sa amin na nag-asawa ka na pala. Mahinang pong sabi ni Rosalie. Wala pa akong asawa, pagtatama niya. Hali kayo, pasok. Tinawag niya si Ising at nagpahanda ng merienda. Mabuti naman at dinalaw niyo ko. Masayang sabi niya. Bakit ang aga yata ninyo? Saan kayo sumakay? Kagabi pa kami. Sumaglit lang kami dito para makiligo. Sabi ni Rosalie. Babalik din kami kaagad sa ospital. Sinang dinala niyo sa ospital? Tanong niya. Si paring Diego. Sabi ni Ruben. Muntik nang mabitawan ni Zaira ang hawak-hawak na basong may lamang orange juice. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ibinabayon sa misita. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Napatitig sa kanya ang mag-asawa. Na-aksidente, nawala ng giya ang kasalubong niyang jeep. Sumalpok yun sa minamaneho niya. Anong naging pinsala niya? Halos ayaw maglandas yun sa lalamunan ni Zaira. Hindi pa siya nagkakamali buhat kahapon. Bumago kasi ang ulo niya. Ani ni Ruben. Oh my God! Hindi na napigilan ni Zaira ang luhang mabilis na nag-uunahan sa magkabilang pisngi. Napasubsob na lang siya sa mga palad. Nababaghang nagkatinginan ng mag-asawa, nagulat sa reaksyon niya. Sinong doktor niya? Nang tanong ni Zaira. Mga residente pa lang sa ospital ang tumingin sa kanya, ani Rosalie. Habang nililigo ang mag-asawa, mabilis na kumilos si Zaira. Tinawagan si Dr. Nang, ang kilalang sirahuna sa utak. Nang lumabas ang mag-asawa, bihis na rin si Zaira. Naghihintay na sa kanila. Sinabi niya may nakausap na siyang doktor. Sa ospital na lang tayo magkita-kita. Naluha si Zaira habang pinagmamasdan ang walang malay na lalaki. Kinalbo na ito, makikitang mahabang tahi sa may ulo. Maraming life supports na nakakabit dito. He looked leaner. Parang humumpak ang pisngi nito. Naupo siya sa tabi ng kama. Kinuha ang kamay nito at dinala sa may sinapupunan. Please leave. Gusto ko makita mong ating magiging anak. Sandali siyang napapikit. God, parang awa mo na. Let him live. Pagkaraan ng ilang minuto pinalabas na siya ng nurse. Nang dumating ang doktor ay kaagad niyang kinausap ito. Please, Doc, gawin niyo ang lahat para mailigtas siya. Pakiusap ni Zaira. Kahit magkano, handa akong gumastos. Huwag kayong mag-alala, misis. Gagawin ko lahat sa abot ng aking makakaya. Pangako ng doktor. Matapos mabasa ng doktor ang x-ray results at CT scan ay kaagad na dinala sa operating room si Diego. Nakaupo silang tatlo sa waiting area habang naghihintay. Si Benji, tanong niya. Noon niya lang naalalang bata, naiwan kay Nana Tali. Kawawa nga si Benji, iyak na iyak nang makitang amang duguan. Muling napaiyak si Zaira. Mabuti pa'y umuwi na kayong dalawa, sabi ni Ruben. Ako na lang ang maiiwan dito. Ngunit tumangging umuwi si Zaira. 4:00 ng hapon nang ipasok sa operating room si Diego. 2 oras na ito sa loob, hindi mapakali si Zaira. Pani ang lakad. Niyaya siya ni Rosalie na magtungo sila sa chapel. Doon ay taimtim siyang nagdasal, kahit paano gumaan ang kanyang pakaramdam. Napakaraming gustong itanong ni Rosalie sa kaibigan. Ngunit sinarili na lamang na muna niya ito. Pagkaraan ng mahigit na 3 oras ay lumabas ang doktor. Agad na lumapit ang tatlo. Kamusta na ho siya, Dok?
Agad na tanong ni Zaira. Nasa recovery room pa siya. Naalis na namin ang namuong dugo sa may utak niya but we still don't know. Hintayin na muna natin siyang magising. Mabuti pa misis, umuwi na muna kayo't magpahinga. Bukas na kayo bumalik, sabi ng doktor. Ako na lang ang may iwang magbabantay, ani Ruben. Hindi na kailangan ng bantay, hindi naman ninyo siya makikita ngayong gabi. Kami nang bahala sa kanya. Napilitang umuwi ang tatlo, si Ruben ang nagmaneho ng kotse. Hinang-hina ang pakiramdam ni Zaira. Nasa bahay na sila nang hindi na nakatiis si Rosalie. Nag-usisa. Bakit ganyan na lang ang concern mo kay Diego? Siya ang ama ng aking anak. Ang pagtatapat ni Zaira sa kaibigan. Hindi kaagad nakakibo sina Rosalie at Ruben. Pagdating sa bahay niya ay nagsimulang magkwento si Rosalie. Nung araw na umalis ka, nagpunta si paring Diego sa bahay. Noon lang ako nakakita kung paano bagsakan ng mundong isang tao. Nang malaman niyang umalis ka na, I saw the pain, the anxious tears in his eyes. Tumalikod to, laglag ang mga balikat. Nakaalis nga to nang walang paalam. Nakita ko siyang lumakad na tila walang tiyak na patutunguhan. Nang dumating si Ruben, pinapuntahan ko siya sa bahay niya. Wala siya doon. Hinanap niya si Ruben. Nakita niya to sa cottage, nakabulagta sa kalasingan. Isang linggong hindi siya makausap. Pag-araw, maghapon siyang nagtatrabaho sa bukid. Sa gabi bago umuwi lasing na to. Minsan dinatnan ni Ruben si Benji. Tahimik na iniyakan ng ama na nakabulagta sa sofa sa sala. Pilit na pinagyayaman. Hinintay ni Ruben na magkamali si paring Diego at masinsinang kinausap. Hindi na rin to gaano naglalasing na sumunod ng mga araw but he became remote. Mas naging tahimik pa to kaysa noong unang dumating. He was working so hard, Zaira. Halos madaling araw pa lang nasa bukid na siya. Hindi na makita ang tao sa paligid kapag umuuwi. Natamnan na nga niya lahat yung lupa niya sa parang. Did he hate me? Tumingin siya kay Ruben na nakatayo sa may bintana tahimik na naninigarilyo. Hindi ko alam. Mahirap arukin kung anong nasa kalooban niya. He was a loner, Zaira. He kept everything to himself. Nasabi lang niya yung tungkol sa inyong dalawa nung minsang malasing siya, na lagi na lang maling babae ang natututunan niyang mahalin. Napangiwi siya sa tinura ni Ruben. Nagtatanong ang mga matang napatitig si Rosalie sa kaibigan. I love him. Amin niya. Kaya ako umalis ay para na rin sa kanya. Ayokong hamakin siya ng iba. He was a good man. I know that, we know that. Pero iba kung humusgang mga tao, kung talagang mahal yung isa't isa, bakit yung iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Katuwiran naman ni Rosalie. Makaligtas lang siya. I won't leave him again. Papayag na ako magpakasal kami. Niyaya kanyang pakasal? Ani Rosalie, tumango siya. The day we went to the beach. Natitigilan na naman si Diego. Nilapitan to ni Zaira. Malambing na yumakap sa bewang nito. Nag-iisip ka na naman. Huwag mong piliting alalahanin ang lahat. Ang sabi ng doktor, temporary amnesia lang yan. Common sa mga nagkakaroon ng head injury. Babalik din ang lahat isang araw. Nang balikan ng malay si Diego, pagkatapos ng operasyon nito sa ulo ay wala na itong maalala sa nakaraan. Nakilala naman ito sina Ruben at Rosalie. Si Benji at si Tia Talen ang dumalaw ito sa hospital. Ngunit ang ibang detalye na kanyang nakaraan hindi na nito maalala. Isang buwan sa hospital si Diego. Nang lumabas sa inuwi na ito ni Zaira sa bahay niya. Kailangan pa rin ipa-check up niya si Diego tuwing Sabado sa klinik ni Dr. Nang. Ngumiti si Diego, kinintala nito ng halik sa labi ang asawa. Parang hindi pa rin ito makapaniwala na asawa nga nitong babae. Na bahay nila ang napakalaking bahay na yon. Pero pakiramdam nito'y hindi itong dating nakatira doon. Dumating ang school bus. Haya ng anak mo, nakangiting sabi ni Zaira. Magkaakbay na sinalubong nila ang bata. Kay Zaira unang humalik si Benji. Binuhat naman ni Diego ang anak at pinupog ng halik. Umiwas ito. Bumaba mula sa pagkakalong ng ama. Sa pamamagitan ng sign language ay sinabi nito na malaki na ito't hindi na dapat bini-baby. Nagkatawanan ng dalawa. Nang padalawin ni Tia Tali ang bata sa ama, hindi na ito pinauwi ni Zaira. Pinasok niya to sa eskwelahan ng deaf and mute. Pinatingnan niya sa espesyalistang bata. Sinabi nito na hindi na talaga ito makakapagsalita. Larawan naman ng masayang bata si Benji. Natutuwa naman si Diego para sa anak.
Basa ka na naman ng pawis, ang sabi ni Zaira kay Benji. Nilalagyan ng sapin ng likod nito. Nakamasid naman sa kanila si Diego. Kay Benji, his feelings were familiar. Alam nitong nasa puso nitong pagmamahal sa bata. Napatingin siya kay Zaira. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya sa tuwing mapapatitig siya sa asawa. Parang hindi pangkaraniwan yun. Buntis na si Zaira, dala-dala nito sa sinapupunan ng anak nila. Hindi ba dapat parang familiar na sila sa isa't isa? But something kept nagging at the back of his mind na hindi nito kayang tukuyin. Bago sila matulog ng gabing iyon, sinabi ni Diego nararamdaman kay Zaira. He was now used to sharing her everything. His thoughts, his doubts, his fears. May pakiramdam ito na hindi yun ang dating ginagawa. Bakit ganun? Asawa kita pero bakit parang napailing sa Diego? Hindi ko alam kung anong tamang termino para doon. Parang hindi pa rin natin lubos na kilalang isa't isa. Kinakabahang tanong ni Zaira, napatango si Diego. Kakatuwa hindi ba? Asawa kita, bakit ganun? Siguro dahil sa nagkahiwalay tayo, ang sabi ni Zaira. Nagkahiwalay tayo? Napabangon to. Napatitig kay Zaira. Bakit? Kasalanan ko? Umiling si Zaira. No, pareho lang tayo naging emotional noon, sabi ni Zaira. Matagal tayong nagkalayo. Maingat na niyakap ni Diego ang asawa. Ngayon kahit na anong mangyari Zaira, pangako walang iwanan. Naluluhang napangiti siya. Walang iwanan. Please Lord, let him remember that when the time comes, piping dasal niya. Mahal na mahal kita Zaira. Siguro hindi ko na nanaising mabuhay pa kapag nawala ka sa akin, ang sabi ni Diego. At mahal na mahal din kita, pangako niya. Naglapat ang kanilang mga labi, kapwa sila naghahabol ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Kailangan tumigil na muna tayo, hirap na sabi ni Diego. Baka makasama sa baby natin. Kapwa sila nakadama ng matinding frustration. Sabado, pagkapananghali ay dumating na sina Andy at Agnes, kasamang 5 anak na mga ito. Kapag may pagkakataon, tuwing weekend ay nagsasama-sama silang magkakaibigan. Halinhinan sila, kung minsan doon sila sa bahay ni Andy at Agnes. Ngayon, isa bahay naman ni Diego at Zaira. Nung una, parang ilang si Diego sa mga ito. Nagseselos ito sa closeness ni Zaira kay Andy. Ngunit nang makita nito si Agnes ay nawalang insecurity ng huli. Mas naging palagi kagad ang loob ni Diego kay Agnes. At si Benji ay masayang-masaya sa piling ng mga bagong kaibigan. Sinalubong ni Diego at Zaira ang mga to. Agad na kinuha ni Zaira si Baby Zaira. She felt honored at sinunod sa pangalan niya ang pangalan ng bunsong anak ng kaibigan. Pinagkaguluhan nila sandali si Baby Zaira. Nagkwentuhan bago to binigay sa yaya. Nagtungo na sila sa likod bahay, magba-barbecue party sila. Habang inihahanda ni Diego at Andy ang ihawan at binabantay ng mga bata, nagtungo naman sa kusina sila Zaira at Agnes upang tulungan si Ising sa paghahanda ng kanilang iluluto. Nasa 8 buwan na ang kabuntisan ni Zaira, ngunit magaan pa rin ang katawan niyang kumilos. Nagbibiruan ang dalawa. Mukhang masarap magmahal si Diego. You look so happy and contented. Siyempre naman, masaya naman tugon ni Zaira. Kaya lang naaawa ko kay Diego hanggang sa payakap-yakap pahalik-halik na lang. Ibig mo sabihin? Ibiniti ni Agnes ang iba pang sasabihin. Paano natatakot naman kaming pareho baka makasama sa baby? Binulungan ni Agnes si Zaira. Parang mga teenagers na naghahigikikan ng dalawa. Habang hinihintay nilang kanilang iluluto'y naglabas sa Diego ng 2 bote ng beer. Kamusta pare? Wala ka pa yun bang maalala? Tanong ni Andy. Umiling siya. Try to relax pare, huwag mong pilitin. Isang araw magigising ka na lang. Heto na, naalala mo ng lahat. And I'm glad, naririto ka na. Masaya na ulit si Zaira. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ganyan kasaya. Napabuntong hininga sa Diego. Dahil sa paghihiwalay namin, naipilig niya ang ulo. Pilit na inaalala ko anong pinagkagalitan nila ni Zaira. Bakit sila humantong sa paghihiwalay? Tsak na hindi simpleng bagay yun. Pare, hindi ko mapigilang hindi mainis pare.
Minsan may biglang may sisingit sa aking balintataw, ngunit parang isang bulalakaw yun. Na bago ko pa magawang humiling ay wala na. Naglaho na. Kaunting tiyaga pare, subukan mong i-relax ang isip mo. Minsan gusto kong bumalik sa probinsya, baka sakali maalala kong lahat. Pero malapit ng kabuanan ni Zaira at mas safe kung dito siya manganganak. Malapit sa ospital. Sandaling nawala ng kibo si Diego. Yun pa ngang isang iniisip ko, malapit na siyang manganak. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng perang ginagastos namin. Baka naubos na sa pagpapagamot sa akin. Nahihiya naman ako magtanong. Wala pa naman akong trabaho. Pare, nahihiya sana ako sa'yo pero baka pwedeng tulungan mo ako makahanap ng trabaho. Sandaling natigilan si Andy. Anong klaseng trabaho pare? Ang tanong ito. Kahit na hindi ko nga rin alam kung anong kaya kong gawin. Iisa lang ang tiyak, wag pang opisina. Wala talaga akong alam dun. Okay, titingnan ko kung pwede kitang isama sa production crew. Ang pangako naman ni Andy. Salamat pare, aasahan ko yan ha. Manganganak na kasi si Commander, baka naubos na yung ipon niya sa pagpapagamot sa akin. Kinabukasan ay kinausap ni Andy si Zaira sa telepono. Sinabing hiling ni Diego. Will it be alright with you kung bibigyan ko siya ng trabaho sa production crew? Alam ni Zaira na walang maibibigay na trabaho si Andy kay Diego kung hindi menial job. Baka naman makasama sa kanyang magbubuhat ng mabigat. No, ako nang bahala sa kanya, ang sabi ni Andy. Approve nga pala yung storyline mo para dun sa bagong infant milk. They love it. And they would like you to do another. Saka yung sa Pampers. Oops, isa-isa lang, nagtatawang sabi ni Zaira. Nakahinga siya. Kahit naka-leave without pay siya ay patuloy pa rin siyang kumikita bilang freelance copywriter sa agency din nila. Halos nasaid ang savings niya sa pagpapagamot kay Diego. Nahimas niyan siya na sumipang kanyang baby. Swerte sa kanya pagdating ng mag-aama sa buhay niya. Naging mas productive siya ngayon. Ako na magdadala ng check mo. Thanks, ang sabi niya. And Andy, yes? Marami pa siyang hindi alam. Naputol ang iba pa niyang sasabihin nang mapatingin siya sa may hagdan. Tamang pababa si Diego, nakatingin sa kanya. Naiintindihan ko. Ang sabi ni Andy ngunit wala ng kaibigan sa kabilang linya. Hi love. Her heart skipped a beat bagong paligo si Diego. He was wearing shorts and a tank top. Lagi pa rin itong nakapaa sa loob ng bahay. Kahit pumitit at bahagyang namutla, he was still as ruggedly handsome as ever. Ngumiti si Diego. Sino yung kausap mo sa telepono? Ang kaswal na tanong. Si Mira, yung kaibigan ko. Inaalok ako ng alahas. Sabi ko wala pa tayong pera ngayon. Agad na gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Diego. May gagastusin ka pa ba sa panganganak mo? Huwag mong isipin yun, may medical insurance ako. Aniya. Nagpapatulong ako kay paring Anding makahanap ng trabaho. Kahit panggastos man lang dito sa bahay, makatulong ako. Kaya mo na ba? Baka naman lalong makasama sa'yo. Malakas pa ako sa kalabaw, sabi nito. Maliban sa paminsan-minsang sumpong ng Leo, lalo na kapag nag-iisip to ng husto, ay wala na naman itong nararamdamang kakaiba sa katawan. It was his first job pagkatapos nitong lumabas mula sa ospital. Excited si Diego. Nahawa si Zaira sa kasiglahan nito. Maaga silang gumising kinabukasan. 6:00 na umaga ng daanan ni Andy si Diego. May location shooting tayo, sabi ni Andy. Sa isang farm sa Laguna. Dinatda nila doon ng ibang production staff. Pinakilala ni Andy si Diego sa mga kasamahan. Siya ba ang modelo natin? Tanong ng ilan. Napakamot ng ulo si Diego. Tiningnan ni Andy si Diego mula ulo hanggang paa. Hayaan mo pare, kapag kailangan ng modelo para sa kalibre mo, ikaw ang kukunin ko. Natawa si Diego. Huwag na pare, baka magkalat lang ako. Tama na mabigyan mo ko ng trabaho ngayon. Magmula noon ay regular nang kasama si Diego ng production crew. Wala siyang specific na trabaho. Kung minsan ay karpentero, electrician, assistant set designer. Palihim na pinagmamasdan ni Andy si Diego, likas na tahimik at masipag. Madali niyang nakuha ang respeto ng mga kasamahan sa trabaho. Hindi siya basta-basta inuutusan ng mga kasamahan. And he was a born leader. Nang malaunan ay siya nang nag-uutos sa mga kasamahan.
ngunit hindi siya basta nag-uutos. Siya ang nangunguna sa mga dapat gawin. Unang paycheck, buong-buo niyang inintriga ni Diego kay Zaira. Pasensya ka na, yan lang. Hayaan mo magsisikap ako ng husto. Tuwang niyakap ito ni Zaira. Naku love, malaking tulong na to sa atin, natutuwang sabi ni Zaira. Ilalaan ko ito para sa baby natin at kay Benji. Kumuha siya ng pera sa pitaka. Allowance mo, umiling si Diego. Huwag na, meron pa yung binigay mo nung 1 linggo sa akin. Bakit hindi ka gumagastos? Wala naman akong dapat na pagkagastusan, libre naman lahat, pasahit pagkain. Hindi naman ako naninigarilyo, sabi ni Diego. Buhat nang lumabas ito sa ospital ay hindi na ito naninigarilyo. Masaya na si Zaira sa takbo ng buhay nila ni Diego. Minsan magkatabi silang nakasandal sa headboard ng kama, nanunood ng evening news. Iba na ang anchor woman na kasama ni Henry. Napatitig siya sa lalaki sa screen. Titig na titig ka dyan, crush mo rin ba siya? Biro ni Diego. Napangiti si Zaira. Kalahati ng kababaihan sa buong bansay half in love sa kanya. Pati ikaw? Hindi maitago ni Diego ang bahagyang selos sa tinig. Yes, I was once madly in love with him, but she was totally cured of him now. Sa paraan ng pagkakatitig ni Zaira sa newscaster sa screen ay kinutuban si Diego. Kilala mo siya ng personal? Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Zaira sa screen. 10 years, ang sabi niya sa sarili. And I live with him 7 years of that 10 years. Gwapo pa rin si Henry. He was still as sleek and as handsome as before. Lalo na ngayon at nag-mature ng itsura, he looked more manly. Hindi tulad noon na boyish ang pagkagwapo nito, but he looked haggard now na hindi maitagong makeup nito. 10 years? Ang ulit ni Diego. Pardon? Ang tanong ni Zaira. Siya ba yung sinasabi mong boyfriend mo ng matagal na panahon? Tapos nag-break kayo? Napatitig si Zaira kay Diego. Hindi na kailangan sagutin ni Zaira ang tanong ni Diego. Nabasa na nito yun sa mukha niya. Kaya pala hindi mo sinasabi sa akin ang pangalan niya. Kilala pala siya. Sikat. Gwapo. Kayo ang bagay, hindi tayo. Punong-puno ng insecurity ang tinig ni Diego. Napakagago ko, napakalaki kong tanga. May luhang sumungaw sa kanyang mga mata. My God, Diego! Tuwang mahigpit na niyakap ang lalaki. You remember the long talks we had at the cottage? Nagbalik ng alaala mo.